Isang malakas na magnitude 7.4, 7.5 sa Northern Molucca Sea, hindi naman nagkaroon ng banta ng tsunami. Patuloy na clear skies at maalinsangang panahon sa halos buong bansa, iiral pa rin ngayong araw ng Huwebes Santo. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes Santo, April 2, 2026. Ang oras sa ating Boss Fight may umaga ay alas 11:03 na ng umaga. Patuloy na maaraw at makasabay rin ng alinsangan at particularly cloudy lamang ang iiral pa rin sa halos buong bansa mga folks. Kaya maliit pa rin ang forecast na magkaroon man tayo ng mga ilang pag-ulan. Although bandang hapon o gabi nagkakaroon tayo ng mga pag-iral ng mga localized thunderstorms. Normal po yan kapag lumalamig ng bahagi ang temperatura sa bandang hapon. Nagkakaroon tayo ng mga afternoon isolated rain showers. Although maliliit lang talaga ang forecast nito. So kung umulan man sa inyong mga lugar na sandalian lamang, okay lamang yan para maibsan lang ang tinding init. However, sa halos buong maghapon, patuloy tayong magiging maaraw at malinsangan base sa ating current conditions. Gloomy at few clouds pa rin ang umiiral ngayong araw ng Huwebes Santo. At dahil marami na rin ang nagsipag-uwian, kung tama ang aking kalkulasyon, ay halos wala na masyadong tao dito sa parte ng aming sa Caloocan. Kumukonti na lamang dahil yung iba ay nasa kanya-kanya munang mga probinsya or mga nag-out of town na po yung mga iba. So, ang magagawa lang natin ngayon ay mag-uulat lang tayo ng mga essential ng General Weather Advisory natin since wala tayong masyadong ganap ngayon. Patuloy lamang na magiging mas maalinsangan ang panahon natin sa buong maghapon. Sa lowest temperature na netala na weather station, kininang 6:02 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas ang 34.3 degrees Celsius sa amin dito sa amin sa Caloocan. Kahapon ito ng hapon at 2:48 PM. Ibig sabihin lamang yan ay natiling mataas ang aming heat index, 44.4 degrees Celsius, ang highest heat index sa amin sa Caloocan. Kung titingnan naman natin yung huling record kahapon ni Pag-asa, sa init factor nila, kung mayroong bang mas mahigit na temperatura ng heat index kahapon, yes, kahapon po April 1 ay nangunguna sa may pinakamataas ang Vira, Catanduanes na may 47 degrees Celsius highest heat index sa kanila. So lumalabas po ang pangalawa lamang kami sa Caloocan at pumapangatlo ang bandang Mambusaw, Capiz na may 42 degrees Celsius highest heat index. Sa forecast, inaasahan na mataas ang parte pa rin ng area at ayon dito sa 3-day o 2-day forecast heat index ni Pag-asa ay asahan daw na hanggang mayroon na tayong mararamdaman na pagtaas ng halos umaabot sa danger level, kabilang na ang parte po ng Southeastern Luzon at bandang western part ng Visayas. Although forecast lamang yan, inaasahan natin mula dito sa amin sa Caloocan, 33 degrees Celsius lang daw ang heat index sa amin at pinakamataas ay hanggang 34. So, mababa pa rin ang naging forecast. Sa ngayon, as of 10:57 AM, meron kaming 38.5 degrees Celsius na heat index so far. So, tingnan natin kung active na yung ayan, okay. So, may mga active na weather station sa automatic weather station ni Pag-asa, pero makikita natin ay mukhang kokonti lang ngayon ang active na devices sa kanila. So wala tayong idea kung bakit. Yan, kokonti lamang yung aktibo ngayon. So wala tayong idea kung bakit hindi lahat gumagana. Hopefully may mga latest tayo. Pero sa ngayon, kukunti pa lamang yung merong aktibo ngayon na heat index monitoring natin. Yan. Pero mapapansin natin, hindi naman umaabot sa 40 degrees Celsius ang kasalukuyan. At sa may bandang northern part lang ng Luzon, nakikitaan ng aktibo na weather station. Wala tayong idea sa Visayas at Mindanao bakit offline. So, tingnan na lang po natin dahil kung babalikan natin ang ating heat index forecast,
dahil ang outside temperature sa Tuguegarao ay napakataas, pero mapapansin natin mababa lamang ang kanilang heat index. So ibig sabihin medyo dry sa kanila, bunsod yan ng medyo mataas na atmospheric pressure. So sa Pangasinan, tingnan din natin kung manatiling mataas. As of now, 35 degrees Celsius po ang kanilang heat index forecast as of 11. Yan, at mukhang wala namang umaabot ng 40 degrees Celsius maighigit. Sa bandang Central Luzon sa Tarlac, yan, nasa 34 degrees Celsius ang heat index sa kanila. At mukhang wala ring aabot sa 40 degrees Celsius heat index forecast. So mukhang bumaba ang forecast ng heat index natin. Sa Batangas naman, yung forecast sa kanila halos wala, mababa. So ibig sabihin mukhang walang masyadong mataas na heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayon. Although makakaramdam pa rin tayo ng malinsangang panahon at hot humid na panahon ngayong araw ha. Pero mukhang mababa ang magiging heat index natin dahil mapapansin natin hindi ganon kataasan ang forecast ng heat index ngayong darating na weekend. So kung babalikan natin ang PX extremes in past 24 hours, ang Tuguegarao nga umabot sa 36 degrees Celsius na pinakamataas na air temperature sa bansa. Grabe ang init sa kanila. At sa lowest temperature sa Baguio, 16.4 degrees Celsius. At sa Inulan ang Cotabato na may 3 mm total rainfall. Sa maximum average sustained winds sa Apari ay 17.1 km per hour. Sa amin ay highest speed namin ay 16.5 km per hour. So normal lamang ang maximum sustained wind namin, maging ang average wind speed. So wala tayong masyadong problema except na lamang sa temperatura. So natapos po yung month of March ay wala kami naging pag-ulan. Ngayong April ay yung average April rainfall namin nasa 39.8 mm. Pero wala kaming naging pag-ulan. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na may 68%. Medyo drier tayo ng bahagya. Medyo tuyot. At 2% ang itinaas nito since last hour. Mataas ding atmospheric pressure natin at 1,011 hectopascals. And steady ito since last hour. So, sa ating namang high tide, low tide status, mataas ang sea level at kalmado naman ang karagatan natin. So, wala tayong masyadong komento so far. At sa ating space weather, meron tayong active geomagnetic field na naman. So, as of 11:01 ngayong umaga, kakalabas lamang ng alert message. Meron tayong inaasang geomagnetic KP index of 5. Mataas ito at G1 minor ang inaasang NOAA scale daw. So, area impact, primarily forward at 60 degrees geomagnetic latitude, makaka-apekto. Lalo na kakalipad lamang kani-kaninang maga itong Artemis 2 na spacecraft na rocket na papunta na ngayon ito sa buwan, mga April 2 to 6. Lalapit ito sa buwan. Pero hindi ito lalanda, bababa ng buwan na mag-ano lang siya, lalapit lang siya sa buwan and then babalik din kagad sa Earth sa loob ng isang linggo. So, yung nagsasabi na magiging first na makakalanda naman daw sa moon after 50 years, slightly misleading dahil magpa-flyby lang naman yung Artemis 2 sa buwan, hindi siya totally na bababa at mismo magta-touchdown sa surface ng moon. So medyo misleading ha yung sinasabing makakaapak na naman daw sila sa moon after 50 years. Well, medyo misleading dahil 50 years ago, yung tatlong astronaut mismo ay nag-touchdown sa moon mismo ha, sa surface ng moon. Pero ngayon, itong si Artemis, magpa-flyby lamang siya para kumuha ng impormasyon o image daw sa may bandang dark side ng moon and then idadrop daw doon yung isang probe na may mga lamang pangalan at ang pangalan ng inyong lingkod ay nakasama po yan dahil last year nakapag-register tayo. So maging ang pangalan ng inyong lingkod ay nakasama doon sa name probe na ibabagsak ng Artemis 2 sa buwan. So balik tayo sa ating space weather status. Inaasahan na may minor impact yan sa satellite operations, lalo na kay Artemis 2. Pero meron ng mga precautions yan dahil latest naman na yung technology ng mga spacecraft na ginagawa ng US. So meron na silang pangontra dyan sa mga space weather effects. Asahan ng aurora activity visible in high latitudes, obviously. At sa ating NOAA KP index, makikita natin, inaasang aabot daw sa KP5 index, G1 NOAA scale.
Ayan, hanggang G1 daw ang inaasahan. So, mababa naman ang solar radiation, pero bahagyang mataas ang radio blackout possibility. Merong coronal hole po. Malawak po yung coronal hole na nakikitaan dito sa surface ng araw. Medyo malawak yung coronal hole. So, magkakaroon tayo ng CHSS na malakas-lakas ng konti. Kaya posible talaga ang 55% radio blackout, at least minor to moderate R1 to R2. Sa ngayon, medyo normal naman yung solar wind speed. Yan, mga around 1.5 kilometers per hour. At yung sunspot number naman, although mataas, yan, may marami kasing cluster ng sunspot. Nasa 130 po yung sunspot number. At so far ay puro unsettled ang ating NOAA KP Index forecast. Normal naman yung ating X-ray flux, pero merong photon flux enabling ng bahagya, although hindi pa naman malakas ito at umaabot sa S1 category. At yung ating geomagnetic activity, meron tayong active na 4.67 KP index na medyo active na ngayon na solar KP index. Meron na tayong active na ngayon. Yan. So, at least KP 4.67 o almost G1 geomagnetic storm. So, medyo malakas ang impact natin. Yan, yung distortion ng magnetosphere. Asahan natin ang ionospheric TEC range error. Yan, makita natin around at least mga 50 yung error niya. At mostly mid-Pacific lang naman ito, around 72 to 80. Hindi masyado apektado ang Pilipinas. Ganon din dito, at least puro mid-Pacific lamang. So, walang gaanong epekto sa Pilipinas. At walang masyadong auroral output, pero medyo makapal ang pagka-greeny niya. So, tingnan natin, hindi pa naman live yung live CCTV niyan. Yung plasma density po ngayong araw ng April 2, medyo may bagya tayong direct mula sa pinaka-plasma density, pero at least mga 600 to 650 yung kanyang radial velocity. So, medyo malakas ang impact. Although, yung ating high frequency affected ng D-region absorption, mababa lamang sa ngayon. So, poor lamang sa bandang gabi between 10 to 12 meters at good naman tayo at fair mula sa 15 meters pataas. So, walang masyadong significant high impact sa ating space weather status so far. So, papalanan ko lang po mula kaninang kagabi actually, nag-full moon tayo, pero hindi ibig sabihin na pink moon po yan. Taon-taon naman nangyayari yan, kaya hindi na natin pinupost masyado yan dahil ang unang full moon ng unang spring ay usually pinapangalanan yan. Kung pinangalanan yan as pink moon, hindi siya literal na kulay pink. Tinawag lang yan dahil alam naman natin, every spring season, unang full moon ng spring season, pinapangalanan nila yan. Sa mga Northern American natives lang naman yan pinapangalanan. Pero sa atin sa Pilipinas, ordinaryong full moon lang po yan mga folks. So, wala masyadong concern dyan. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:50 AM at lulubog po ito mamayang 6:08 PM. At ang ating full moon ngayon na 100% illuminated ngayon, magmumurais pa po ito mamayang paggabi na 6:15 PM at kinabukasan na ng umaga 6:12 AM naman ito maglulubog. Yan. So, mga bandang paggabi na ito magmumurais po. At sa ating local weather outlook para ngayong Thursday at Good Friday ay magiging partly cloudy, clear skies pa rin tayo sa halos buong maghapon, ilang partially cloudy lamang. Maganda yan sa mga magbe-beach goer, sa mga mahilig mag-beach goer ngayon. Dahil bakasyon ay asahan ang clear skies at mataas ang ating hot humid na panahon na may highest air temperature inaasahan between 34 to 35 degrees Celsius and lowest temperature expected at 22 to 24 degrees Celsius. So, titingnan natin yung ating satellite imagery. Makikita po natin ay halos wala tayong maggaanong kaulapan sa buong bansa. Maaliwalas pero hot, humid at maalinsang ang panahon ng inaasahan na may mga inaasahang partly cloudy sa may bandang southeastern Luzon at Mindanao. Magkakaroon lamang tayo ng mga localized thunderstorms, lalo na dyan sa bandang dulo po ng Tawi-Tawi at Basilan sa Mindanao at sa bandang Palawan naman bandang Batarasa o Balabak dyan sa dulo. Medyo magiging maulap dyan at may mga isolated na mga mahina at katamtamang pag-ulan. Pero the rest ng bansa halos clear skies tayo. Mga partly cloudy lamang sa maghapon, asahan ang mainit
at maalinsang ang panahon sa maghapon po. So huwag masyadong magbibilad, magdala ng payong at uminom ng maraming tubig dahil asahan ang heat stroke niyan. Mataas po yung ating humid at lalo na medyo dry po tayo. Medyo dry yung ating outside humidity, so mabilis pong makapag-dehydrate at heat stroke. Iwasan po natin ang masyadong magtututok at magbibilad. So wala tayong masyadong komento sa mga event ng weather patterns natin sa buong bansa dahil halos clear skies po tayo sa maghapon. Ayun, makita natin walang masyadong water vapor sa halos buong bansa. Yan. Pagitan lamang ng Sulawesi at bandang Southern Mindanao, medyo may mga ilang maninipisan na water vapor pero kukunti lamang yan. Hindi man lang umaabot siya ng more than 20 millimeters na water vapor. Kaya wala rin tayong mamamataan dito at wala tayong magiging pinpoint sa posibleng mga malawakang malalakas na pag-ulan. So wala naman tayong binabantayan na anumang sama ng panahon. Diniscuss na natin yung forecast na maaring magkaroon ng mga sapestap lamang dito sa may bandang southeast of Guam sa mga susunod na araw o linggo. Yan, makikita natin maging sa hazards outlook. Dito lamang yan, halos mid-Pacific lamang na may potentially 20% na may mabuong invest or low pressure area. Pero usually mga shallow lang kadalasan yan. Yan, dahil mataas po yung range of high pressure area sa atin sa Pilipinas, kaya walang masyado itong banta ng may mabubuong sama ng panahon. Ganon din sa ibang mga analysis natin mula sa Global Spectral Model, patuloy lang na maalinsangan dulot ng Stellis. Yan, typically dito lamang nagkakaroon ng mababang atmospheric pressure. Naglalaro sa mga bandang 1008 pero malayo ito sa Pilipinas, so hindi ganon kataas pa yung threat kung sakaling mayroong shallow low pressure area mabubuo dyan sa may bandang malapit sa equator line. Yan. Pero patuloy na maalinsangan tayo sa Pilipinas hanggang April 7 to April 8 po yan. Tuloy-tuloy yung forecast. Mula naman sa GFS, ayan, may mga posibleng shallow low pressure area na mabubuo. Yan, according kay GFS po yan. At lalapit daw ito ng Guam. So may 20% daw na posibleng may bubuo. Pero wala itong banta sa bansa at walang nakikita na ito ay lalapit sa anumang boundary ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Ganon din kay SMW, makita natin dito halos walang prediction pero trough, makikitaan natin dito sa may bandang southeast of Guam o halos mid-Pacific. So wala pang masyadong significant forecast o possible tropical cyclone development. Yan, mostly shallow trough lamang. Kaya may prediction forecast ang NOAA na posibleng magkaroon ng 20% development of low pressure area o tropical cyclone yan. Between April 8 yan hanggang April 14 po na hanggang susunod po na linggo po yan. So yun lamang po ang nasa natin, ang medyo aktibo lamang kay GEM at GFS na may potential o posibleng may mabuo daw na anumang invest o shallow low pressure area. Tingnan po natin mga folks dahil sa ngayon ay mababa pa yung mean winds natin yan this weekend. So wala tayong inaasang convergence na mamamataan dyan. Yan, halos wala. Dito lamang sa may bandang Mid-Pacific nagkakaroon ng mas maulap na panahon. So, posibleng magkaroon ng Coriolis dyan at mababang atmospheric pressure. Pero sa ngayon, wala pa tayong makikitaan na may mabubuong. Katulad ng forecast ng GFS sa kanilang long period simulation forecast na may, may tropical depression according dito. So, hindi pa natin pwedeng makonclude yan sa ngayon dahil very disorganized pa at hindi pa magkakatugma sa iba't ibang mga weather agencies. Ganon din dito sa probability ng Global Spectral Model natin, wala pa po. Pero malinaw lamang diniscuss natin kahapon na at least 30 to 40% na may subseasonal range tropical storm probabilities po tayo. Yan. So mababa din. So tingnan na lang po natin siguro mga next week kung magkakaroon ng next improvement yan or bagong forecast po. Doon na lamang siguro tayo mag-a-update mga folks. Samantala sa Unlad Lindol, mukhang meron na namang bagong pasok na paglindol. Ayan. So mukhang hindi ito seismic noise. May nadedetect na naman ang aking seismometer sa Caloocan. At hindi natin alam o siguro o nasisiguro kung yan na naman ay aftershocks na dyan sa Northern Molucca Sea dahil kaninang umaga nga po, oras sa Pilipinas, mga around 6:51 AM kaninang umaga, nagkaroon tayo ng detection sa ating seismometer sa Caloocan at meron tong epicenter depth na at least nasa 35 km depth. Sa iba naman ay 78 km depth.
Yan, depende yan sa layo ng seismometer nila o yung Rayleigh waves na nag-a-arrive. Kasi dito sa amin sa Caloocan, nasa at least 35 km lamang ang epicentral depth. So medyo mababaw ng konti ha. Pero wala itong nagdulot ng malakas na possible tsunami. Makita natin ay nagkaroon tayo ng apat na triangulation mula sa Taiwan, Guam at Davao. Yan, nagkaroon tayo ng triangulation points. Ito yung triangulation points, yung tatlong bilog, yung apat na bilog na yun, no? And then yung pinakasalubungan nila o yung triangulation point nakatutok o nakaturo dito sa Northern Molucca Sea, Indonesia. So tugma-tugma naman dahil kay PBOX ay ipinasok nila itong Molucca Sea. Hindi na yan kasama sa Pilipinas pero sa hindi malamang dahilan isinama ni PBOX ito na may magnitude 7.4. Magnitude 7.4 din ang aking calculation dito sa amin sa Caloocan. So tama naman. Yan, ito 76 km depth naman ayon sa data feed ni PBOX. So meron tayong una o kung hindi aalisin ni PBOX yan ha sa listahan ay meron tayong kauna-unahang magnitude 7 plus na lindol ngayong month of April. So meron agad tayong napakalakas na lindol na recorded. Although malayo naman ito sa kalupaan ng bansa. So safe pa naman tayo pero wag natin babaliwalain po dahil unang report natin ay mataas po yung cluster ng pagyayinig dito sa silangan ng Mindanao. At kung titingnan natin yung mga boya natin, yung mga boya, yung buoys, makikita natin yung icon na yan. Mga boya po yan para nalalaman natin o namomonitor din natin yung sea level kapag nagkaroon po ng malalakas na lindol, gaya na lamang dito sa may bandang Sulawesi, Indonesia. Ang mostly makakadetect niyan dito sa Davao City na may isang buya. So, kung titingnan natin dito, nagkaroon ng minor surface waves, di ba? So, kung titingnan natin dyan ay at least minor lamang yan. So, consider na walang masyadong threat ng tsunami. Pero at least yung ripple na-detect po na-detect. Nag-arrive lang ito mga 8 o'clock from 6 o'clock. Layo rin ng travel times Yan. Ito po yung ripple ng after magkaroon ng magnitude 7.4 to 7.5. Sa iba kasi 7.8 yung measurement nila. Yan. So mababa naman, mga 0.46 meter lamang ang itinaas nito. So halos hindi naman siya nag-critical, lumagpas ng 0.5 meters kumpara na lamang sa wave pressure of 0.9 meters. So ibig sabihin, normal naman siya. Minor lang ang wave pero makikita natin sunod-sunod po yung ripple wave niya. Ang linaw po So, nagkaroon pa rin ng ripple, yung pag-ripple ng dagat, ayan, nagkaroon pa rin ng minor na alon, pero hindi naging sapat yung energy niya para ma-consider as tsunami. Yan. So, kaya gumagamit po tayo nito at least real time na nakikita natin na meron pa rin pag-ripple sa karagatan kapag may mga paglindol. Yan. Yan. So, minsan kasi hindi agad na i-inform tayo sa tsunami advisory. Pero dito sa aking real-time na sea level monitoring, nalalaman kagad natin ang posibilidad. Nagkaroon ng sunod-sunod na ripple. Grabe, no? Dahil po sa malakas na magnitude 7.4 na lindol dito sa Northern Molucca Sea, Indonesia. Yan. Yan. 6:48 AM po yan yumanig. Pero dumating sa Davao City yung ripple, mga bandang 8:40 AM na po. Mga around 8:40, yan, mga 8:44 AM na po. Naramdaman yung ripple ng lindol. Pero mga around 0.4 meters lamang ang itinaas niyan. So normally, wala namang banta ng tsunami. Mahina lang siya. Mahina lang yung ripple. Dito halos hindi naramdaman yung ripple sa Palau o hindi pa siguro nag-a-arrive or siguro nag-diminish na siya after dito. Bago siguro makalapit ng Palau, mahina na yung arrival niya. Ibig sabihin, mahina lamang yung impact. So, mukhang mahina lamang siya, hindi siya ganun kalakasan dahil hindi na umabot sa Palau yung ripple wave ng after ng lindol sa Molucca Sea. Ang na-detect lamang dito sa bandang Mindanao lamang sa Davao City ay nagkaroon ng ripple. Pero normal lang, mahina lamang yan, kaya walang threat ng tsunami po. At kung titingnan natin sa actual ng tsunami warnings, medyo mayroon na namang I'm not sure kung sa Molucca Sea na naman to dahil makikita natin, mapapansin natin within 5-minute duration ay long range po. Teleseismic po ito. So tingnan natin maya-maya dahil kakapasok lang. Kung titingnan natin sa ating NWS Tsunami Information ng Amerika,
ang measurement nila daw dyan ay magnitude 7.8. Masyadong exaggerated, masyadong malakas. Pero walang tsunami threat na nakataas, so normal lamang yung animation. So walang tsunami danger, walang tsunami analysis. At mula naman sa aking PIMO Weather Tsunami Event Monitoring System, makita natin yung pinaka-latest na tsunami event dito sa Northern Molucca Sea. Yan, indicated siya. Mapapansin natin ay match ito ng PHIVOX at ng USGS Geological Surveys at iba pang national weather agencies ng Amerika. Nagtugma po sa measurement ni PHIVOX o oras ni PHIVOX, kaya nag-indicate po itong tsunami monitoring natin. Automatic yan. Kapag merong lindol, yung data ni Pag-asa, i-compare yan sa NWS Tsunami Information ng Amerika at USGS. Pag nag-match po ang oras niyan at yung tsunami status, kung merong tsunami status, automatic lalabas yan dito sa aking webpage. Ito na po yung latest event natin para mas real-time natin nalalaman kagad kapag merong possible tsunami information. So far, wala naman. Severity nito, very minor. Ayan, nakalagay dito, severity, minor lamang. Ibig sabihin lamang ay normal lamang yung sea level waves ng ripple. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan. Dito, measurement din nila, magnitude 7.8. Kay PHIVOX, kung titingnan nyo po, magnitude 7.6. Iba-iba po, hindi magkakapareho. Normal lang po yan kasi may measurement 7.5, 7.4. Depende yan sa seismometer na position o layo ng mga seismometer. So yung Rayleigh waves, nagkakaiba-iba din talaga minsan yan. Ayon sa data feed ng tsunami threat, mula kay PHIVOX mismo ay no tsunami threat ang indikasyon sa kanila. So walang threat ng tsunami yung pagyanig dyan sa Northern Molucca Sea. So, wala po tayong dapat ikabahala mga folks. At balikan natin yung ating earthquake records. Yan, ewan natin kung anong lindol yan. Mula rito ay hindi naman sa Pilipinas ito. Tingnan natin sa real-time world seismic monitoring. Well, aftershocks nga po, magnitude 6.1 dito sa Northern Molucca Sea. At napakarami na po yung mga clustered aftershocks dito. So, meron na naman siyang secondary na strong earthquake at sunod-sunod po yan, magnitude 5.7, magnitude 6.1. So, ibig sabihin lamang yan, medyo threatened na po yung paligid nito sa Ternate at bandang Bitung. Sakop pa rin ito ng Indonesian Peninsula. Yan, sunod-sunod pa rin yung aftershocks niya at ito po yung bagong seismic waves ng Molucca Sea. So, kung may mga kababayan po tayo malapit sa Ternate, yan, or dito sa may bandang Bitung, hopefully ay safe naman po tayo dyan. Malayo naman ito sa bandang Sarangani. Malayo siya mula sa pinakadulong-dulo ng Sarangani po. Yan, ito po yung pinaka-epicenters niya. So, meron siyang malakas na magnitude 6.1 at 5.7, sunod-sunod po, at mukhang malalakas po yung aftershocks niya. Ayan, So, marami-rami na rin kagad po. Ingat po sa mga kababayan natin kung meron man. Pero sa ngayon ay oobserbahan natin ito dahil baka biglang magkaroon ng chain reaction, magkaroon ng pagdudugtong-dugtong ng chain reaction ng transfer of energy na posibleng magkaroon din tayo ng mga paghinig sa may bandang Mindanao area. So, magiging alisto pa rin po tayo mga folks At wala dito kay PHIVOX, after ni-record ni PHIVOX yung magnitude 7.4, dito sa Molucca Sea ay so far wala naman tayong latest na impact ng aftershocks ni Molucca Sea. Yan. At mula dyan ay wala naman tayong local earthquakes na malalakas na magnitude 4.0 pataas so far mula kaninang madaling araw. Yan. So yun lamang po at wala naman gaano. At pinakita ko na sa inyo yung pinaka sea level waves. Ayan. Pwede nyo po makita sa aking website. Ayan, nagkaroon ng ripple, sunod-sunod, Pero mahina naman, so medyo good news po. So medyo alisto pa rin po tayo dyan sa may bandang Davao Occidental, lalo na sa Sarangani, dahil medyo maripol o medyo may mga maliliit na alon pa rin tayong ma-encounter dyan. After ng magnitude 7.6 o 7.4, dyan sa Molucca Sea. Dahil kitang-kita po, may mga maliliit ang alon na sunod-sunod po na mag-a-arrive po dyan. Hanggang Davao City sa baybayin ay medyo obserbahan na lang po natin. Although hindi naman yan threat o hindi naman siya threat for tsunami threat.
Yan. So, at least makikita nyo po yung galaw ng karagatan natin kapag may malakas na ganitong lindol po. And so far, wala naman sa Pilipinas. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Tingnan natin kung na-separate na ba ni PHIVOLCS yung total earthquakes for April. Pag hindi pa, hindi muna natin siguro mabibilang. Ayan, mukhang hindi pa nga nila nasa-separate. Ang gagawin siguro natin, isusubtract natin. Yan. So, yung total earthquakes ng 892, isubtract natin yan for the month of March, na may total earthquakes of 846. So, kukunti pa lang talaga siya. So, meron lang tayong mga 46 earthquake total lang for the month of April. At meron tayong, syempre, meron tayong, ewan ko kung isasama yan ni PHIVOLCS pero maliwanag nang naman, ay mukhang aalisin din kagad ni PHIVOLCS yan. So, hindi natin sure kung isasama nila itong sa Molucasi. Isinama kasi nila yung kay Molucasi. So, kung sakaling isasama yan sa listahan ni PHIVOLCS, malamang meron tayong kauna-unahang magnitude 7.0 for the month of April. Pero kung aalisin naman ni PHIVOLCS yan, babalik tayo sa normal na wala tayong recorded na malakas na pagyiyenig po. So, yun lamang po muna ang ma-analyze natin sa ngayon. At hindi muna natin mabibilang dahil kukunti pa lang naman na total earthquakes natin for the month of April na may total of 46. So, yun. Antayin natin na ma-separate po yan. Yan. So, tingnan natin kung aalisin yan sa listahan ni PHIVOLCS sa itong lindol sa Molucasi. Dahil hindi naman na parte yan ng Pilipinas, pero sa hindi malamang dahilan nga po ay isinama ito ni PHIVOLCS sa listahan. So, tingnan na lamang po natin kung aalisin yan ha. Pero at least may idea na po tayo na may recorded si PHIVOLCS na lindol dyan sa Indonesian Peninsula. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes Santo, April 2, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes Santo, April 2, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtanghali na. Sa ating report, asahan lang natin na patuloy na magiging malinsangan ang panahon natin pero medyo drier po tayo so iwasan po natin ma-dehydrate ngayong araw. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.